Hi, ako si Jairo Boliedo, Justice Reporter ng Rappler. Nandito tayo ngayon sa Talisay, Batangas, sa Taal Lake, kung saan gaganapin ng Department of Justice, ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno ang initial dive para hanapin ang hinihinalang katawan ng mga missing sabongeros. So ito ay group effort ito, whole of government approach ito, sabi ni SOJ, na paghahanap dito sa possible human remains ng mga nawawalang sabongero. Matapos iyan, noong testimonya nitong isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan na di umano ay tinapon daw dito sa Taal Lake yung katawan ng mga nawawalang sabongero na ayon sa kanya, sabi kasi ng government officials natin, ay nasa 34 lang. Pero kay Julie Dondon Patidongan, baka daw lagpas 100 na at possibly ay nandito nga sa isa sa mga fishing tent or nandito mismo sa Taal Lake. Ayon sa information na binigay ni Department of Justice Secretary Remulla earlier this week, ay possible na may sinasubcontract or kinokontrata daw na may-ari ng fish pond kung saan daw doon tinatapon o nilalagay yung mga missing sabongeros. Ngayon, sa araw na ito ay gaganapin nga yung initial dive ng PCG at ng Department of Justice. Ang goal nito ay magkaroon ng initial assessment kung ano bang dapat gawin dito sa Taal Lake, kung possible ba talaga yung testimonya nitong si Julie Dondon Patidongan na tinapon nga dito sa Taal Lake. Aside from that, magkakaroon din ng aerial survey gamit yung mga drones ng ating pamahalaan. Magkakaroon din ng depth measurement. So, susukatin nila yung lalim po ng Taal Lake kasi gusto nila ma-assess kung dapat ba human divers ang ipadala or kaya siya ng mga machine na available natin. And then titingnan din natin or titingnan din daw ng ating pamahalaan kung ano yung mga limitations, ano yung mga identified spots na dapat nilang puntahan. And syempre, kung possible daw ba na mag-deploy ng mga tinatawag natin na ROV or remotely operated vehicles ng Philippine Coast Guard para nga kung sakali nga na nandito ang human remains ng missing sabongeros ay makukuha nila. So ito pong case na to ng missing sabongeros, this is the closest investigation, most thorough investigation na meron so far. Aside from the Senate investigation, this has been going on for 2021 and despite the cases na sobrang dami nang nawawala, 34 yung recorded, pero sabi nga ni Dondon ay nasa 100, ay 6 or wala pa sa 10 katao yung nasasampahan ng kaso dito sa missing sabongeros case. Kung napakamalaking development ito sa kaso, kung sakali man na may makukuwang remains dito nga sa Taal Lake, at kung sakali man na wala, ayon naman kay Assistant Secretary Migo Clavano ng Department of Justice, ay possible pa rin naman daw at malakas pa rin naman daw yung kaso o mga ebidensyang hawak nila despite kung makuha nila or hindi yung mga katawan ng missing sabongeros case. But nevertheless, ito ay base lang sa testimonya ni Julie Dondon Patidongan. Kaya mahalaga talaga na isagawa itong initial dive na ito at matingnan kung nandito ba talaga ang katawan ng mga nawawalang sabongero.